can possibly cause cancer of the skin. What else do we have here? Radiation. What else do we have here? Pollution. And of course, eto masarap pag-usapan sa lahat. Guys, okay? Ano bang ginagawa muna ng mga free radicals from the outside, especially if you're a smoker? It can penetrate the membrane. It will disrupt the membrane. It will cause a hole in your membrane that can lead into what? Cell death. Ano to? Ba't tinuro natin ang mitochondria? Okay. Sabi po nila, ang mitochondria, magandang function. Tama ba tayo doon? Anong function ng mitochondria? It will produce ATP or energy. Tama ba tayo? Ito ang problema. Kung meron po tayong free radical sa environment natin, meron din po tayong free radical sa loob ng cell. Why? As the mitochondria produces energy, at the same time, gumagawa rin sila ng sangkaternong free radicals. Anong pwede niyang gawin? Sisirain na naman ang membrane. Okay, ano pa gagawin niya? Pati po mga nerve cells natin, sisirain din niya. Guys, very damaging po ba ang free radicals po pag-iisipan natin mabuti? Yes, why? Balat ng membranes po natin, okay, pati po yung mga tinatawag na lysosomes, pati na rin po yung mga DNA natin, pati po yung membrane ng cells natin, will be destroyed by the free radicals. Delikado ho, maliwanag po tayo doon. So isipin mabuti, nakakatakot ho ba ang free radicals ulit? Yes. Definitely guys, ito na po. Smoking. Pwede ho bang malaman sino po dito ang naninigarilyo? Tapos nga pang kamay. Uy, ang dami. Okay. Guys, ito pa yung mabuti yan. For those who are smokers, people, gagawin ko muna ng exaggerated ng story yan. Think first, guys, that one free radical can kill one cell. Inuulit ko po, exaggerated po yon. Pero for the time being, isipin nyo, ang isang free radical, papatayin ng isang cell. Maliwanag po tayo. Now, sa mga naninigarilyo dito, sino pong nakakaisang kaha ng sigarilyo sa araw? Tapos nga po kamay. Ayun, may nagtaas. Okay, sir, ikaw muna outstanding member. No? Pahingan mo to. Ito po, hindi na po biro. This is already scientifically proven. Sa isang stick na sigarilyo, sir, gaano karami ang free radicals? Sir, we have approximately 1 million free radicals. So, ilang cells mga pwedeng mamatay per stick? 1 million. Isang kakakalan naman, no? So, ilan po yun? That's 20 sticks. Magkano yun? 20 million. Ano na, Doc, times 365 days, delegado po tayo. Maliwanag pa tayo doon. Now, ba't ko pinakita ang bagat puso? Ito yung mga normal po, no? If you're a smoker, this can possibly happen to you. Sabi ito, smoking is good, right? Pero kung isip niyo mabuti, guys, pag naninigarilyo ka, eto maging kulay ng baga mo. Itim na itim. Compared mo sa isang magandang baga, maliwanag ko tayo. Malamang, sir, nagsisimula ka na maging ganito ang baga mo. Maliwanag ko tayo. Ito pa. Pagkita pa natin. Ano sinasabi? Quit smoking, people. Guys, I'm sure lahat po tayo dito, may kaibigan, may kamag-anak, naninigarilyo. Tama ba tayo doon? Ang dahil ko sinasabi, para ba kayong ginagawang manok? Pinapausukan kayo araw-araw. Ang tawag doon, second-hand smoker. Maliwanag po tayo. Ang problema nun, guys, mas doble po yung pumapasok na free radical sa katawan natin. Why? Wala tayong filter. Maliwanag po ba tayo doon? Ibig sabihin, kung sila magkakasakit, mas mabilis ka magkakasakit. Maliwanag po ba tayo? Okay, ngayon, idiretso natin ang usapan. Sinabi na po ni Sir Jun kanina, if you will inhale, people, siningkot mo na yung free radicals ng katabi mo. Why? They're everywhere. Airborne, pagkain, kahit saan po, marami tayong free radicals. Are we clear with that one, guys? Ayun. Isipin niyo mabuti, no? Maybe you're wondering, Doc, bacteria, detergents, sabi kanina, UV light, operation, smoking, stress, breathers, harmful smoke, food additives, lahat free radicals? Yes. And what can possibly happen to us? Yan. May kakilala mo ba kayo mayroong cancer? Inatake sa puso? May sakit sa puso? May Parkinson's disease? Naninigarilyo? May diabetes? May inflammation? Uy! Tumatanda. Hindi may iwasan yan. At guys, it can even affect your immune system at pinapatigas niya ang mga arteries natin. People, kung iisip niyo magbuti, no? Itong pwedeng gawin sa atin ng free radicals. Maganda o pangit? Gusto niyo ba magkaroon ito? Siyempre, ayoko. Ngayon, ano kailangan natin? What do we need, guys? Antioxidants. Sabi-sabi po tayo, kailangan natin? Antioxidants! Work
can we get the people in the first place? Fruits and vegetables. Pero ano ba kagandahan ginagawa ng antioxidants? Ito na pag-usapan natin eh. The reason why we're here is because we would like to discuss the ways in order to prevent free radicals from damaging our body. Maliwanag po ba tayo? Pag-usapan ng antioxidants. Vitamins are a good example of antioxidants. Ano ginagawa po nila? They will prevent the free radicals from damaging your cell. Haharangan nila yung mga free radicals para hindi po makapasok sa loob ng membrane ng cells natin. Maliwanag po ba tayo doon? What else? Isipin nyo na para sila mga pakman. Okay? Pag ito yung mga free radicals, ang gagawin nila, kakainin nila, pupunin nila, papatayin nila, sisirain nila. Maliwanag ba tayo doon? So kung isipin mabuti, maganda ba ang antioxidants? Yes, guys. Imagine, ito ang cell mo. Yung kalahati, maraming antioxidants. Yung kalahati, wala. Anong pwedeng mangyari sa mga free radicals natin? Pumasok, walang kaaway. Anong pinatay? Yung mga organelles ng cells natin, including your DNA. Magkakasakit ka ba? O ganon? Yes. Ito yung mga antioxidants. Okay? Anong ginawa niya? Hinarangan niya yung mga free radicals in order to preserve the organelles of the cell. Ibig sabihin po nun, napapaganda niya yung function ng cells natin at we can be able to prevent diseases from happening inside our body. Maliwanag ba tayo doon? Guys, eto ho yan eh. Sabi nga po kanina, no? Free radicals po na wala na isang electron. Pag siya po ay dumikit sa isang atom na matino, kukunin niya yung electron nun. At magiging domino effect po yan.